Kaugnay pa rin sa nakatagdang pagsampa sa Sandigan Bayan ng kaso sa pork barrel scam, makapanayan po natin si Atty. Joel Bodegon, Legal Counsel ni Senador Bong Revilla. Atty. Bodegon, good morning. Good morning, Igan. Opo, kamusta na ho si Senador? Okay naman. Handa naman siya sa kaganapang ito. Ano yung magiging susunod yung hakbang dito, Atty.? Alam mo, Igan, wala pa kaming kopya nung okay. resolution ng Ombudsman. Subalit sa mga nasagap naming balita, pinag-aaralan namin yung mga options namin. Unang-una, maaari naming ipanik yung resolution na yan ng Ombudsman denying our motion for reconsideration sa Korte Suprema sa pamamagitan ng petition for certiorari and prohibition. Sa katunayan nga, meron kaming kapapailang namin petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court laban din sa Ombudsman, at kung maalala ninyo, ang Supreme Court ay umaksyon na at hinihingi nga na ang Ombudsman ay mag-file ng kanilang sagot within 10 days from notice. Yun na nga, sa halip na bigyan ng galang ng Ombudsman yung Supreme Court na sa utos nito, ay biglang lang nilabas ang kanilang resolution na yan, denying our motion for reconsideration. Para sa amin, talagang pinipreempt nila ang Supreme Court tulad sa ginawa nila sa una naming petition na ganoon din nang hiningi ng Supreme Court na sila mag-comment, at sinet nga yung una naming petition for oral arguments, ay bigla nilang linilabas yung resolution finding probable cause laban kay Senator Revilla. Sabi ng Ombudsman, paulit-ulit lang daw po yung depensa. Alam nyo, Egan, kung ang kaisipan mo ay talagang sarado na, ay lahat na ng makikita mo na laban dyan sa iyong kaisipan ay talagang mali. At yan ay tingin mo paulit-ulit. Subalit, kung susuriin natin yung motion for reconsideration namin, meron kaming mga bagong argumento na binaniwala din ng Ombudsman. At kung susuriin itong mga bagong argumento namin, dapat ang resolution na iba, at dapat dismiss nila yung kaso laban kay Senator Bong Revilla. Ang masasabi ko kaagad, dalawang grounds. Yung una, yung kanilang pag-deny ng pagbigay ng counter affidavits ng mga ibang respondent na siya namang ginamit nila laban kay Senator Bong Revilla. Itong issue po na ito ay hindi napapaloob sa kanyang counter affidavit nang magkaroon ng resolution finding probable cause, at yan po ay ni-raise namin doon sa aming motion for reconsideration. Alam nyo, basic naman yan sa saligang batas, na kapag ang isang asunto nasampa at may mga counter affidavits na pinel dyan, at may mga allegation dyan laban sa dinidemanda, kinakailangan bigyan ng kopya yung dinidemanda upang masagot naman niya yung mga counter affidavits ng kahit kasama niya o kasama sa kanyang naging respondent din. Yan ay talagang hinihingi ng ating saligang batas na bigyan ng pagkakataon yung tao na makapagsagot sa mga aligasyon na yan. Handa ba siya sa ano? Pangalawa po. Opo. Handa ba siya sa warrant of arrest na kasunod dito, Attorney? Kung mag-file sila ngayon nung information, iraraffle muna yan. Titingnan kung kaninong division sa Sandigan Bayan mapupunta yan. At hindi naman para karakan na magbibigay ng warrant of arrest yan. Kinakailangan mag-deliberation muna yung mga maestrado. Alam nyo naman ang... Attorney. Okay, babalikan natin si Atty. Joel Bodegon, Legal Counsel ni Senator Bong Revilla. Sinubukan po namin kunin ang panig ni Senator Juan Ponce Enrile, pero ayon sa kanyang kampo, ayaw muna nilang pag-usapan ang kaso sa publiko. Hindi naman kami sinagot ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada, pero nauna na niya itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanila.